Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Matapos ang magkabila ang raid sa mga iligal na Pogo Hub, abay biglaang bumaliktad naman itong si Robin Hood Padilla. Aninya, malinaw na delikado ang mga ito sa seguridad ng bansa. Ang malaking tanong niya ay kung paano ito nakapasok at kung sino ang mga protektor nito ay dapat nang maalisan ng maskara. Clear and present danger na po yan para sa atin, ano? Naaalarma ang mga senador sa nakumpiska na pinaghihinala ang Chinese military uniforms sa ginalugad na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Porac, Pampanga. Para kay Senator Robin Padilla, malinaw na may panganib ito sa mga Pilipino. Ngunit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anya at Armed Forces of the Philippines ang dapat magsalita kung may tuturing na itong banta sa national security. Ang dapat anyang tutukan ng mga otoridad ang mga local official na nagkakanlong sa mga iligal na pogo sa Pilipinas. Paano nakakapasok yan dyan? Yun ang tanungin natin. Paano nakapagtayo yan dyan nang hindi nyo alam? My goodness gracious. Hindi ka lang pala pasikat. Bida-bida ka din pala. Patawarin niyo po ako. Ang pwede ko lang sabihin Ano sa ba inyo naman yan? ay ang pinakamahalaga sa lahat. Yung mga politiko na nagbibigay proteksyon dito sa mga illegal na pogo, dapat pong alisan ng maskara. Gusto rin mo na makita ni Senator Padilla ang plano sa mga mawawalan ng trabaho bago iban ang mga pogo sa bansa. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros, pinatutunayan niya ng mga nakitang Chinese military uniforms ang impormasyon mula sa intelligence agencies na may koneksyon ang mga pogo at mga dayuhang intelligence assets. Matagal na anyang nangangamba ang intelligence agency sa mga pogo, kaya dapat na anyang ipag-utos ng Pangulo ang total ban sa mga ito. Maghahain din ng senadora ng panukalang batas na layong ibasura ang batas na nagpapato ng buwis sa mga pogo. Peke man o tunay ang mga nakumpiskang uniforme, para kay Senator Jinggoy Estrada, hindi ito dapat baliwalain ng mga otoridad at alamin kung saan ito mismo ginagamit. Si Senator Sherwin Gatchalian naniniwala ring isa na itong malinaw na ebidensya na banta sa seguridad ng bansa ang mga pogo na naging daan-an niya para makapasok sa Pilipinas, hindi lamang ang mga sindikato, kundi pati na umano ang mga nais sirain ang gobyerno. Giit namang babatas, panibagong rason ito para ipagbawal na ng Administrasyong Marcos ang mga pogo sa Pilipinas. Umapela rin sa Senator Grace Poe na magkaroon na ng maayos na polisiya para tuluyan ng iban ang pogo sa bansa. Anya, magagamit sana sa pangangailangan ng bansa ang milyong-milyong piso na ginagastos ng gobyerno sa kada operasyon laban sa mga pogo kung tuluyan na itong ipagbabawal. Nanawagan naman sa Senator Lito Lapid na isama na ang ni-raid ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga sa kasalukuyang investigasyon ng Senado sa mga pogo para anya magkaalamanan na kung sino ang nasa likod ng mga iligal na operasyon ng pogo sa bansa. Nakikinig naman ako sa PAGCOR at sa ating pamahalaan na kumikita ang Pilipinas dyan. Okay, pero hanggang hindi natin maisaayos, ang akin is suspinde muna. Ayusin muna. Itong si Amy Marcos, kapatid ni PBBM, ni Marcos Jr., sa halip na suportahan ang mga programa ng kanyang kapatid, ito pa yung numero unong kumukontra. Kasi sabi niya, malaki ang naitutulong yan sa bansa. Anong malaking naitutulong? Napakarami ng krimen ang dala ng pogo na yan. Napakarami ng ebidensya. Threat na siya sa national security. Diba? Imbes na agarang ban, suspensyon sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ang rekomendasyon ni Senator Amy Marcos sa gitna ng panawagan ng kanyang ilang kasamahan na ipagbawal na ito sa Pilipinas. Para sa presidential sister, dapat ihayag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang plano nito para ayusin ang mga POGO. Sakaling hindi talaga kayang ituwid ang mga POGO, sa kanilang anya paalisin ang mga ito sa bansa. Kinukumbida namin si Chairman Altenco, total barkada naman yan, na ipaliwanag sa atin, sa Senado, sa Kongreso, at sa buong mamamayan kung ano talaga yung mga bagong patakaran dyan sa Pogo. Hindi ako tutol sa Pogo o sa anumang mapapagkakitaan ng Pilipino. Pero sa kabila nun, hindi naman tama itong mga pangyayari. Pag-aralan natin maigi, alamin natin kung ano yung kailangan baguhin, at kung kakayanin, ituloy. On the other hand, kung lumabas na talagang hindi natin kaya i-regulate, katulad nung nangyari sa Isabong, ihinto na yan sa lalong madaling panahon.
Doon sa mga bagay na dapat sinasang-ayunan niya, kumukontra siya. Dito naman sa dapat kumukontra siya, sumasang-ayon siya. Wala eh. Dispalinghado itong Marcos na to eh. Ha? Ha? Halimbawa, yung pag-serve ng arrest warrant kay Kibuloy, dapat siyang sumuporta doon dahil yan ay pagpapakita na no man is above the law. Kahit pa yan kaibigan ni Duterte, maganda yan. Ibig sabihin, kung may kaso ka, harapin mo. Dapat sinuportahan niya yon. Anong ginawa niya? Kinuntra niya. Ngayon na naman, yung sa issue sa China, okay naman yung ginagawa ng kapatid niya, kinukontra niya. Bakit nagpapasimula daw ng giyera? Delikado daw ang sitwasyon ng Pilipinas. Pero wala itong si Amy Marcos. Pagdating dito sa Pogo, na dapat niya naman kontrahin, sinusuportahan niya naman. Ang sabi niya, dapat daw dyan sa Pogo, suspension lang daw, hindi ban. Ayusin daw muna. Baka naman kayang ayusin pa yan. Kita niyo? Tama ba yung ganyang stand niya? Mali. Doon sa mga bagay na dapat sumuporta siya, tulad yung pag-issue ng warrant of arrest kay Kibuloy, tulad yung stand ng kanyang kapatid o ng gobyernong Marcos tungkol sa China, dapat suportahan niya. Kumukontra siya. Pagdating naman dito sa Pogo na dapat naman kumontra siya, sumusuporta naman siya. Hindi na rin ikinagulat ng senadora ang impormasyong may kinalaman ang mga politiko at umano'y mga sindikato sa mga ahensya ng gobyerno sa operasyon ng mga Pogo. Siguradong kasabwat din yung lokal, mahirap talaga yan kasi eto nga, baka nagpapaspasan ng lahat at may election next year, katakot-takot na fundraising, hindi naman magandang pakinggan na may Pogo politician. Kung ganito kagulo at kung sino-sino na ang pumapasok, nakokorrupt na lahat ng opisyal at lahat ng ahensya ng gobyerno, itigil na muna yan. Itigil muna, isuspend at nasisira ang magandang pangalan ng Pilipinas, nasisira ang katahimikan dito sa atin at nagiging kanlungan tayo ng mga kriminal. Hindi naman tama yun. Kaya lang ito ngang si Amy Marcos, ang stand niya, huwag munang iban. Ayusin daw muna. Saka lang daw yan palayasin kung hindi maisaayos. Wala na yan, hindi na yan. Dapat na talaga yan, iba na yan. Ang stand kasi ni Amy, isuspindi muna, pag-aralan, ayusin. Kasi malaking tulong daw yan sa bansa. So, talagang dispalinghado ang, ang kaisipan nitong si Amy Marcos. Doon sa mga bagay na dapat siyang sumuporta, kumukontra siya. Dito sa mga bagay na dapat siyang kumukontra, sumusuporta siya. Hindi na dapat bigyan ng pagkakataon ng Pogo na manatili pa. Dapat niyan talagang ban. Itong si Amy Marcos, hindi ban. Suspension lang. Kasi baka daw maayos pa. Ayusin muna. Sa ngayon, hindi pa anya nakakausap ng presidential sister si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa issue. Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, muling nanawagan ang ilang mambabatas kay Pangulong Marcos Jr. na manindigan na sa issue ng Pogo at tuluyan na itong paalisin sa bansa. Para kay Senator Joel Villanueva, dapat ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan sa pamamagitan ng pagpapalaya sa bansa mula sa sugal at mga kaakibat nitong masamang epekto. Wala rin anyang pinagbago ang mga problema sa mga Pogo magmula pa taong 2016. Nanawagan ang mamabatas sa kanyang mga kapwa-senador na suportahan ang nakabinbing committee report na nagre-rekomenda ng Pogo ban sa bansa at umaasang maisasalang na ito sa plenaryo sa lalong madaling panahon. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.